Doon ang Dina Bieber eh. Ay? Ha? Di ba sa Chuba Chucho yung lyrics doon Dina Bieber ngayon? Ano na? Cellphone na. Hindi, iniba na ni Meme. Di ba meron kaming version ng Chuba Chucho ni Meme? Iniba niya. Hello. Hello. Happy New Year. Happy New Year. Happy Fiesta. Okay naman. Sumama kami dun sa asawa ko mag New Year sa Cebu. And okay naman kasi siguro ibang lugar. Siguro na ano lang ako na wala sa bahay. Gusto ko rin kasi sa bahay. Pero okay din na at least nakatravel yung mga bata at nakapagbakasyon. Ano usually yung activities na ginagawa with the kids kapag Out of town? Laro. Naglalaro-laro lang. Pag out of town ha, yung mga ganun. Picture-picture. Kailangan maraming picture, tsaka video sila. Hindi ko nga alam bakit ako video ng video, tapos hindi ko naman ine-edit, no? Pero ang dami mula nung maliliit sila. Basta kailangan ma-video namin sila dun sa mga lugar na pupunta namin. Tapos, basta lagi namin, dun sa travel namin, lagi namin pag-uusapan. Halimbawa, pauwi na kinabukasan, o anong in-enjoy niya sa vacation na to, laging ganon. So ito, dahil New Year, tapos nag-travel din kami. Si Vika kasi, yung huling travel niya na New Year, baby pa siya eh. So ngayon, mas nakakausap mo na dalawa na silang what are they thankful for ngayong ng 2024 and ano yung gusto nila mangyari in 2025. Na makikita mo kahit bata, iba sila kausap, iba mature sila pag sa ganun. Yun. At pag sa'yo naman, Jolens, tinanong yun, if ever, ano yung grateful ka ng 2024 at looking forward ng 2025? Grateful ako ng 2024, itong Lavender Fields, kasi after 9 years na hindi ako nag-soap, parang, tas ang dami nang nagbago, nanibago talaga ako. As in, talagang, ganito na pala, parang, okay, so, naghihintay kasi ako nung dadating yung script, wala na pala mga gan. So, love ano ko na? si Babes. Oo. Ay, hindi naman. Grabe naman yung sa Loves Kasi yung ano na, email na. soft copy na. Oo, soft copy na. Wala nang pa-hard copy, kaya tuloy wala na ako scratch paper sa bahay. Hindi mo piniprint out kasi hindi sa Hindi na rin, kasi nagre-revise din naman. Eh, doon, ang bilis nilang i-revise, diba? Tapos siguro, para konting dalahin na lang, yun na rin. tablet. Sa tablet. Pero, oo, sa iPad mini na kasi dito, hirap talaga. Kailangan ko, salamin na ako. Yung kung may pagkain lang, nagre-reading glasses na ako. So, yun, maraming mga bago. Thankful ako sa Lavender Fields at nakasama ko ulit si Jericho, si Jody, si Nini. Tapos yung production, first time ko sa Dreamscape dahil yung unang dati na dapat gagawin for Dreamscape, hindi natuloy. Oo. Piolo Tony, Sam Milby, hindi natuloy. Written in our stars. Oo. So sabi ko, nung time na yun, nalungkot ako kasi sabi ko, ay, ito na eh. Nag-taping din, nag-pilot na kami. So, hindi na tayo. So nalungkot ako, sabi ko, di ba, baka may time. After 9 years, dito pala ulit ako gagawa ng soap. So, nung tumawag pa lang, go na agad, di ba? And then, yung trust mo dun sa production, alam mo naman na dekalidad yung ginagawa nila, tapos nakita mo pa yung cast. Tapos, thankful din ako na finally, after ilang scripts, ilang story, let's say, nag-change din ng director, na tuloy na yung movie namin ni Marvin. Na-start namin noong 2024, at may natitira na lang kaming 3 days na 2 day shooting day, tapos yung pangatlo, extra kung ano na lang yung... Nakakamiss yun. Kailan kayo huli nagsa? Dun sa kasi diba Matagal. best friend. Kaibigan, walang ako. Wait lang. Hindi, yung... Iba yung friendship namin ni Marvin ngayon. Iba yung... iba na kami magkwentuhan. Iba yung pagka-relax. Yung feeling ko nasa safe space ako. Alam ko na meron akong may ipoprotekta sa akin dito, parang ganun. And nararamdaman ko rin galing sa kanya na nararamdaman niya na yun din ang gusto kong gawin sa kanya. Pag sinabi niya secret. Pag sinabi niyang tara na, pagtulungan natin to, game.
Maui sa'yo, aawayin ko, parang gano'n. Yung na ginawa namin yung isang eksena sa movie na may mga eksena doon, hindi namin sinusunod yung script, tapos may biglang sabay kami magte-thank you sa isa't isa. Tapos yung isang eksena, happy yun eh. Pagtingin namin, naiyak kami. Parang iba, yung naiyak dahil ang saya mo lang na nakasama mo yung partner mo dati, pero iba talaga yung level na yun. Oo, parang gano'n. And yun yung gusto namin iparamdam sa mga nanonood, sa mga dati na kasabay naming gano'n naramdaman, at sa mga bago ngayon na I'm sure iba rin yung feeling nila ng kilig. And iba rin para sa kanila kapag ito yung napanood nila. Kasi sa amin ni Marvin, ang important doon yung nostalgia eh. And ang important sa amin, nostalgia and yung experience. So, may mga gusto kaming gawin like sa promo ng movie na balik tayo dati. Kasi dati puro ano lang eh. Oh, rom-com. Pero ngayon, pati experience, di ba? Para masaya. Tsaka classic, yun eh, best friend love story. Oo, pero dito nga parang iba na nabitawan ng oh yes. Iba na ang nabitawan na oh yes. Yes po. In all of this, anong napifeel niya? Support! Support! Parang si Mark naman, dahil hindi kami nagkukulang ng pag-uusap or ng kwentuhan, alam niya kung ano yung mga saloobin ko sa work. Alam ko rin kung ano yung sa kanya. And from day one pa lang na nung kami tapos nag-work ulit kami ni Marvin, number 1 siya pa nga nagpipicture sa amin. I-post mo na ito. Ay, okay. Nagkakausap din sa Oo. Tapos minsan kami mga kailan lang lately may naisip si Marvin na idea na gusto niyang gawin na project namin. Sabi ko, ay naku, baka ganito yung sabi niya, puro ka baka, tawagan ko si Mark. Gaganon siya. Basta oo. Tapos minsan invite niya kami, uy, kumain naman kayo dito sa kotse kasi ako mag-serve sa inyo. Wow, sumamon sa kainan namin. Yung mga ganun. Basta ganun na kami ka. Paano mo i-compare yung dating Marvin Jolina nung panahon pa ng mga gimmick days sa ngayon na nag-work ulit? Iniisip ko ngayon, pag nakikita ko yung kung paano kayo mag-usap, kung ano yung feeling, uy, ang petty natin dati. Oo, parang dati, grabe yung pinag-aawayan natin. Pero ngayon, nakakatawa talaga ngayon. Sa Malta, nauna kasi siyang pumunta doon, tapos text, kailan pa ba kayo dadating? Tara na, punta na kayo dito. Tara na, lakad na tayo. Lingi mo yung ganon. Basta iba na ngayon. Work ethics, iba na rin. Attitude sa mga katrabaho, iba na rin. Attitude sa isa't isa bilang artista, iba. At bilang alam natin yung nangyari sa script, hands-on tayo, iba rin. So, marami kami ditong role na ginagawa, pero kahit saan pumunta yung role na yun, lagi kaming as one. Yun yung ano namin, yun yung ikinagaan ng loob ko dito sa project namin na to. Kasi nga sabi namin, ang tawag, alam mo yung group chat namin, ang pangalan, Dream Project. Kasi ayaw namin yung pag nag-comeback kayo, basta nag-comeback lang, hindi. Dream natin to kasi dream to ng mga nag-support sa atin, 'di ba? So makikidream tayo at sama-sama tayong tututukanin yung dream na yun na mabalik yung movie. Mature na ngayon, pero alam mo yung pagka-mature namin, kuwela pa rin. Patul pa rin ako ng patos pang-aasar niya, asar pa rin siya ng asar. Na hindi ko na alam kung, ba't nga ba ganun? Alam ko na naman na ganyan. Parang natural na sa amin na ganun kami kakulit, ka-asar. Kasama na part ng iconic love team mo. Siyempre ngayon, ang dami pa rin. Yung love team culture, di pa rin siya naman. Ano yung gusto mong parang ma-impart sa mga part ng love team? Kasi siyempre parang mahirap or may pressure. Para sa akin, since ako feeling ko hindi na talaga mawawala yung mga love teams. Kasi lahat naman talaga tayo na in love. Tapos, pag nanonood tayo ng kahit ano pa, foreign movie or kahit na ano, gusto natin yung merong pagmamahal, di ba, na tapos parang kinikilig-kilig tayo. Gusto natin yung feeling na yun. Sa akin, dun sa mga bagong love team na nag-start pa lang or nasa gitna na nagkakaroon ng ano na tayo, may mga ganun, or minsan ka-in love na talaga. Kahit ano pa yung maging biyahe nila,
dapat yung respeto wag mawawala. And I think, yun yung mapagmamalaki namin ni Marvin sa isa't isa, na kahit na, oo, yung buong Hey Babe na movie, ginawa namin yun nang nag-aaway kami. Pero nakita nyo ba? Hindi, diba? At saka, hindi tumagal nang dahil nag-aaway kayo. Hindi. Pag sinabing, take na, hala, parang, di ba mag-out tayo? Ano, kinikilig ako. May mga ganun. So, pero dahil nandun yung respeto. Diba? Parang andun yung pagkabilib ko pa rin sa kanya, sa abilidad niya sa buhay, yung mga business niya, napaproud ako sa kanya doon, at napaproud ako na hindi pa rin siya nagbabago ng pag-uugali hanggang ngayon mula noon, na yung iba nagbago na. Pero siya, kung ano yung Marvin na nakilala ko, pero pag makita mo yung kausap niya yung mga business partners niya, wow! Dumugo na yung ilong ko Pero pagkachikahan kami, talagang kung paano pa rin yung dati. Yun yung mapapagmalaki ko sa kanya at napaproud ako. And nagkaroon ng time, umattend kami ng party, kumanta ako. Tapos ang dami niya na agad na isip na idea o anong gusto niyang gawing project namin. Dahil kumbaga parang natuwa siya dun sa kung paano ko kantahin yung kanta na yun, na pati yung mga tao kumanta. Parang may mga ganun siya. So, tapos minsan magte-text siya na mag-message pag nagpo-post ako ng nag-graduate yung anak ko, yung ganun. So, yung respeto. Kasi pag yun ang nawala, wag mo na ituloy love. Dahil hindi yan team. Definitely, hindi na nga team, hindi pa yan love. So, hindi lahat madadaan ang napakagaling mo artista. Hindi. Kasi, may something dyan na baka kaya hindi kinakagat yun, may nararamdaman na hindi. 'Di ba? So, kung wala yung respect, wag na lang. Yun lang yung pinaka-magic para sa akin. Pero may mga artista ba na lumapit sa'yo asking advice of being part of a love team? Hindi naman part of a love team, pero paano gumawa ng rom-com, paano bibitawan ng mga ganito, yun, mga ganun. Parang kinikilig ako na nag-mentor dating pero hindi ko kasi pwedeng sabihin sa kanila, ito ang ito ang technique dyan. Hindi kasi technique hindi siya technique nasa loob siya Parang dapat nilang ramdamin yun. Yun lang sinasabi ko. Hindi ako makaisip ng technical na pwede mong gawin na habang tumatawa ka, umiiyak ka. Hindi yun eh. Minsan, matatawa sila sa'yo kahit naka-poker face ka lang. Matatawa na sila. Pero yung feeling mo na, yung energy mo, yung yun lang yung sinasabi sa kanila. Hindi ako pag nag-mentor or may nagtatanong, hindi ako ma-technical, more on feelings. Tapos may nagtanong sa akin na winner-shop ata siya tungkol sa love team. So nagtatanong siya sa akin kasi yung sa workshop daw nila parang may mga energy pa daw na dapat. Wow! So ano to, nakapikit kayo? Tapos so parang gusto niya lang tanongin, paano ba talaga yung ganun? Yun, meron din naman, pero lalaki, nagtatanong. Tapos yung mga babae, more on rom-com, hindi dahil sa love team. So sa lalaki feeling, like ko lang sinasabi sa kanila, kayo magdadala niya. Kasi sa amin ni Marvin, para sa akin siya talaga nagdadala. Divina, ano yung sa tingin mo aabangan ng mga manonood sa huling 2 linggo? Lavender Fields, nako. Kung akala niyo si Lily ay mabait, charot. Hindi, parang sa akin, kung ano yung na-feel ko, yun sana ang ma-feel nila na sa una, hindi ko talaga alam saan ako lulugar. Pero itong huling yugto or huling weeks ng Lavender Fields, ito yung magpapatunay ng pagmamahal na meron si Lily para kay Camila. Kung paano nga ba niya mahahandle yung pag-let go sa anak. Asa si Aaron, partner? Yun. Kasi nahihirapan ako dun. Julie Nataya. Tsaka ang heavy ng mga scene mo para. Hindi, tsaka pag sa anak, di ba si Camila, 6 years old ka, edad nung anak ko. Kaya mayroong isa dun yung pinukpok ko ng halik dito, yung kukunin na siya. Iyak talaga ako ng iyak noon. Yung tapos na, naninigas na. Ay, wait lang. Ay, sarap! Ayan lang. Ito na po, ibahin na naman natin ang pamamaalam ng cast. Siguro Hindi, pero yung ending na ginawa sa para akin, magpasalamat sa lahat ng nandito ngayon. Let's start with yun talaga yung Janina mangyayari Magdamag. na pwede. Hello po.